Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang oras po sa lahat. Ngayon po ay February 1, 2026. Ngayon po ang ikalawang buwan ng taong 2026 na pagkaloob po ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa oras na ito. So ngayon po ay ang ating morning devotion. So bago po tayo magsimula, shoutout po muna sa mga tagapakinig po natin through YouTube channel. Yan, maaari nyo pong i-like, share, and subscribe po ang ating YouTube channel, ang CDCM Reunited, The Enlightened One. At ako po ang inyong maging tagapagdaloy po sa oras po na ito, Sister Joy de la Cruz. Bago po natin simulan ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon sa oras po na ito, akin po munang tinatawagan ng ating opening song na wala pong iba kundi si Sister Gemaline Mangayat. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo po sa bawat isa sa amin sa oras na ito upang pagbulayan ang inyong mga salita. I-bless mo po ang aming speaker sa oras po na ito na siyang magbibigay ng salita sa inyo sa oras na ito, Panginoon.
Nawa po, Lord God, ay hindi po ang kanyang tinig ang siyang marinig, kundi ang inyong tinig. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. So muli shoutout po sa mga tagapakinig natin through YouTube channel, ang ating CDCM Reunited, The Enlightened One. At sa pagkakataon po na ito, akin na pong tinatawagan ng pansin ang ating speaker na wala pong iba, kundi si Brother Joseph Amisola Agnad. Maraming salamat, Sister Baby Joy. At muli, magandang umaga sa bawat isa sa atin, mga kapatid kay Kristo. Isa na namang magandang pagkakataon ang binigay sa akin ng ating Panginoong Diyos na buhay upang makapagbahagi ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Napakasaya ang pagbangon sa umaga na may bagong pag-asa. May bagong buhay na binigay ng Panginoon. Napapasalamat tayo sa Panginoon pagkat isa na namang umaga ang binigay sa atin. Talagang napakadakila niya, mabuti niya sa mga buhay ng bawat isa. At isa na namang umaga na tayo ay nagtipon upang tayo ang makapakinig ng kanyang mga salita. Ngayon po, mga kapatid kay Kristo, atin nga pong tunghayan ang isang salita ng Diyos na ating pagnilay-nilayan sa umagang ito at nawa ay makapagbigay ng aral sa bawat isa sa atin at makapagbigay buhay sa mga bawat isa sa atin. Ating pag-usapan ang Proverbs chapter 18 verse 1. Proverbs chapter 18 verse 1. Ang sabi dito sa salita ng Diyos, ating napakinggan ang salita ng Panginoon na nabasa sa umagang ito. Bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po pagkat ikaw ang nandyan. Ikaw ang Diyos na siyang may taas. Ikaw ang Diyos na siyang maituwid sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po pagkat hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. At ikaw ang patuloy na gumagabay sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang nagpapatuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat pagkat nandyan ka para sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat pagkat hindi mo kami pinapabayaan, Lord God. Thank you for everything that you have done into our life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We can say nothing but thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang maidakila sa mga buhay namin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ang mga salita mong ito na papakinggan ay maging libo-libo nawa ang maging dulot sa buhay namin. Maraming salamat. Ipaintindi mo po sa amin ang salita mong ito at hayaan mo na ikaw ang gumalaw. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Decision. Sabi nga dyan sa salita ng ating Panginoon nating napainggan ay ang tao na ayaw makisama sa iba or ayaw may minamaliit or may inaitsapwera ay ang tao na hindi marunong makinig sa decision ng iba or ang decision na nakakabuti sa bawat isa. Mga kapatid, ang salita ng Diyos na ito ay nayambing sa isang tao na namimili sa isang bagay. Mayroong boss sa isang kumpanya.
May boss sa isang kumpanya. Ang boss na ito ay kung maaari, ang gusto niya ay ang nasusunod. Dahil siya ang boss, dahil siya ang CEO or siya ang nagpapalakad sa kumpanya niya, ayaw niya makinig sa suggestion ng iba. Ang alam niya, siya ang pinakamagaling sa lahat. Ayaw niyang makinig. Mas lalo pa, mahilig siyang manghamak sa mga mabababang empleyado. Kagaya ng mga janitor, kagaya ng yung mga hindi part ng matataas na office sa office niya. Minsan, may isang taon nag-apply, isang janitor. Itong janitor na ito ay masipag, naglilinis kahit saan-saan. No? Pinapalinis niya ang mga iba't ibang mahilig siya maglinis. Nagkaroon ngayon ng minsang araw ay nagkaroon ng aberya sa opisina ng kumpanyang ito. Nagkaroon ng bagdown or pagkalugi. Nagkaroon ng paglilik ng mga information sa kanilang sistema ng kanilang computer. Minsan, sinuggest ng araw ay nasalubong yung janitor na ito, yung HR. At nakita niya na problemado yung HR. Sabi ngayon ng janitor, bakit sir? Nalulugi ang kumpanya at nagkaroon kasi ng leak sa mga information, na hack yung sistema ng computers at pumupunta sa kalaban nating kumpanya yung mga information, kaya nalalaman nila yung mga hakbang natin, kaya nakakagawa sila ng pang-kontra at na mas sinisiraan yung mga produkto natin. Sabi ng janitor ngayon, sir, hindi na ikalam pero nais ko sanang ganito ang gawin natin. May sinuggest siya na isang bagay na pwedeng makapabuti sa kumpanya. Nagustuhan ng HR ngayon yan. Ngayon, nung meeting ng kalahatan, sinuggest yan doon sa boss. Pero yung boss na to, yun nga, ayaw niya na siya yung pinapangunahan sa mga decision. Lahat ng gusto niya ayun. Kaya nagalit siya ngayon. Bakit? Bakit ganyan ang decision? Bakit? Mas marunong ka ba sa akin? Sino ba nagsuggest yan? Ikaw ba? Hindi po boss. Yung janitor po natin ay ito po yung kaisipan niya. At nakikita ko namang maganda. Pinatawag niya yung janitor. Hoy, ikaw! Tagalinis ka lang. Ganito. Hinamak-hamak. Bakit mas marunong ka pa sa akin? Sabi niya. Sinasuggest ko lang laman yung alam ko na pwedeng nakakabuti sa kumpanya, sir. Sabi niya. Kasi ayaw ko na magsara ang kumpanya natin at ito lang nagkukunan ko ng pambuhay sa pamilya ko, sir. Pues, magtrabaho ko lang. Huwag ka nang ganito. Ganon. Di ganon. Hindi nila isinunod. Paunti-unti na talagang nagbabagdown yung kumpanya. Hanggang minsan gabi, sabi dahil sa sakit ng ulo ng CEO na ito, naalala niya ngayon yung decision, ay yung sinasuggest ng kanilang janitor. Unti-unti na kasi na may mga umaalis na empleyado nila kasi yung mga sweldo ay bumaba, nabawas-bawasan na. Nade-delay pa. Kaya nagsasakit ngayon yung ulo ng kan. So ngayon, in-apply niya ngayon yung sumugal siya doon sa suggestion ng isang janitor. So, ganun. Nag-hire siya uli ng mga tao, nag-loan siya, at pinagpuhunan niya at sinunod yung suggestion na yon. Dahil sa pagsunod na yon,
unti-unting naabangon ng kumpanya. Unti-unti na naging matiwasay ang kumpanya na yan. Ang hindi alam ng CEO na ito, ang janitor na kanyang minamaliit, ay isang business administration graduate or isang business management ang graduate at nag-graduate pa sa napaka prestiyosong school. Dahil nga ang taong ito ay gusto niya ng simpleng buhay lang, or gusto niya na lang ng gusto niyang mas maranasan muna, maka-experience muna ng kung paano ang mas mababa na label ng buhay, kaya siya nag-apply bilang janitor, hindi bilang business administration. Kaya ganun, no? Nung naging successful na yung kumpanyang ito, doon lang nalaman na hetong janitor na ito ay isa palang napagaling na tao. Kaya sa huli, pinatawag yung janitor, siya ang ginawa na coordinator, operation, officer, or COO. Siya ngayon ang naging COO ng kumpanya. Dahil sa kanyang skill, dahil sa kanyang kagalingan, tinaas siya at trinabaho niya kung ano yung talagang pinag-aralan niya. Sa buhay natin, mga kapatid, ang simpleng decision na kung minsan ayaw nating pinapangunahan tayo dahil sa ego natin, is yun ang nakakapahamak sa atin. Tulad ng ating pinag-uusapan dito sa salita ng Diyos, na sabi ang tao na ayaw makisama sa iba at ayaw makinig ng desisyon ng iba ay isang pwedeng kapahamakan ng bawat isa. Mga kapatid, sa mga buhay natin, as a leader, we need to be humble. To be a leader must be a servant. No? A leader must be a servant. Si Kristo mismo, pinakita niya kung paano naging isang leader, kung paano nagpakumbaba siya. Sa washing of the feet, nakita natin doon, imbis na siya ang hugasan ng mga disipulo ng kanyang paa, hindi. Siya ang naghuga sa paa ng mga disipulo, mga disciples niya. Pagkakita ng kababaang loob, na hindi porke ikaw ang leader, magmamataas ka. Hindi porke ikaw ang namumuno sa isang grupo, namumuno sa isang lugar, ay magmamataas ka. Hindi po dapat yan. Dapat ikaw mismo ay maging servant. At lahat ng decision ay dapat mong pakinggan at gawin mong balance ang lahat. Be open-minded to all suggestion. At unang-una sa lahat, ang leader ay huwag sanang manghamak. Huwag sana tayong manghamak ng ibang tao. Dahil ganito lang siya, dahil ganito ang kanyang pinag-aralan, ay hahamakin mo, sasabihin mo sa kanya ang gusto mong sabihin na mga nakakasakit sa damdamin. Huwag sanang ganun, mga kaibigan. Kasi lahat tayo ay nasasaktan, lahat tayo ay may karapatan na magsabi ng kanyang mga opinyon. Dahil si Kristo mismo ay ganyan ang kanyang ginawa. Kahit na siya ay hindi pinapainggan, kahit na siya ay pinagtatawanan, kahit na siya
ay inahanapan ng butas para lang maiba yung kanyang itinuturo. Pero ginagawa niya pa rin na isabihin kung ano ang talagang alam niyang tama. No? Be open-minded. No? Be open-minded. Hayaan natin na ang decision mo ay maging decision din ng iba. At ang decision na yan ay maging magpapabuti sa bawat isa. Hindi lang ikaw, kundi para sa lahat. Walang masasaktan, walang maiiba, kundi lahat maging happy sa decision na yan. At mangyayari lang yan sa pakikipag-isa mo, sa pakikinig mo ng decision ng iba, at magkakaroon yan ng synchronize. Kung tinitingnan natin ang isang choir, di ba? Kung ang isang choir ay may mas malakas, may mas nagpapagalingan sila, kasi lahat sila magaling, walang balance ang lahat. Imbis na choir, hindi, pagalingan na ang nangyayari. Pataasan na ng boses, papalakasan ng boses, wala na. Walang synchronize. Pero kung isang choir ay balance na balance, sinusunod ang tamang pattern ng voicing, tamang pattern ng pagbigkas ng mga lyrics, nagkakaisa na umaawit sa isang awitin, ang mga awitin na makadamdamin, sinusunod ang tamang melodya, sinusunod ang tamang yung kung anong na-assign na voice nila, kung tenor sila, soprano sila, bass sila. Ang ganda ng isang choir na yan. Ang ganda ng isang choir na yan. Napakagandang pakinggan. Kaya nga ako mismo, ang gandang pinapakinggan ang acapella, yung mga acapella na songs, mas lalo yung mga Christian songs sa acapella. Ang ganda pinapakinggan. Yung mga voicing nila, ganda. Walang palakasan, talang balas na balas. Ganun, mga kapatid. Ang isang komunidad, ganun ang isang magkakasama, nagkakaisa. Mas lalo kung ang leader ay nakikinig at mayroong pagpakumbaba sa kanya. Sana, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay maging aral sa atin ng pagiging mapagmataas, ang pagiging bossy, na dahil ito ang gusto ko. Kasi ako ang tatay, ako ang nanay. Kaya kung sabi ko na siya ang pakiasawahan mo, siya ang pakiasawahan mo. Hindi pwede ang iba. Di ba? Hindi pwede ang boyfriend mo na yan kasi ang pangit-pangit. Ang babang pinag-aralan. Di ba? Pero sa uli, baka yung pinihinahamak mo na tao ay siya rin ang tutulong sa iyo. Siya rin ang gagabay sa iyo, sa iyong pagtanda. Kaya mga kapatid, nawa kung gagawa ka ng decision, gawin mo na ito ay open sa ibang tao at makikinig ka ng advice sa ibang tao. Kaya nga ang presidente mismo may advisor, di ba? Kasi ganyan naman talaga. Dapat may ibang idea na pwede kang pagtularan. Ang presidente, ang hari, yan, yung mga yan. Ang emperador, ang emperor, okay? Ang emperor, sila na mga matataas na leader, kailangan pa rin nila ng advisor. Ganun po, mga kapatid. Hindi porke leader ka, lahat ng decision mo, tama. Kaya, kung gusto mo na may pagkakaisa, matuto po tayo magpakumbaba at matuto tayo makinig sa idea ng bawat isa. So, yan lang po ang ating may share ngayong umagang ito at nawa ay lahat tayo ay matuto sa mga salita ng Diyos na ito. Ngayon po ay tutungo naman tayo sa oras na ito sa ating mga prayer concern. At kung kayo ay may prayer concern or prayer request, ay pwede nyong i-type sa ating YouTube channel comment section
At pwede nyong isulat dyan ang inyong mga prayer request. At kayo ay tutulungan namin na mag-pray sa mga prayer request na yan. Or, kung hindi naman, pwede nyong i-text ang number na 0985-867-8322. 0985-867-8322. Pwede nyong textan ang number na yan at pwede nyo dyang ipadala ang inyong prayer request na inyong gustong hilingin. At atin niyang babasahin at atin niyang pagtulong-tulungan ni pag-pray sa ating mga prayer meeting at sa ating morning devotion. So then, sa oras po na ito, ating pong ipanalangin ang ating grupong CDCM Reunited, ang mga missionaries, ang mga doctors, ang mga kapulisan po natin at kasundaluhan. Panalangin po natin sila na ang Diyos ang gumabay sa kanila, ang ating mga leaders sa ating pamahalaan mula sa presidente hanggang sa kagawad, ang barangay or sa kagawad ng sanggunyang kabataan. Diba? So panalangin natin sila na nawa ang Diyos ang siyang gumabay sa kanila, sa kanilang pamuno. Ating pakanalangin din ang mga tao na nasa lansangan, walang matirahan, mga pulubi, Sinasabi nating pulubi na i-bless sila ng Panginoon at gawing maayos ang kanilang mga buhay. Pag-pray rin natin ang bawat family ng bawat isa sa atin. So, ako po ang manguna sa panalangin, pero nais ko sana na lahat tayo ay manalangin pa rin saan ka man ngayon naroroon. Yumuko ka at kausapin mo ng mataimtim ang Diyos sa iyong buhay. Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat sa salita mo naming napainggan at hayaan mo po na tumimo po sa aming mga puso ang salita mong ito. Magbunga ng libo-libo at magkaroon ng buhay sa aming mga buhay. Maraming salamat o Diyos. Ikaw ang siyang maidakila. Ikaw ang siyang maparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for everything, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sa maghapong ito, ikaw ang siyang gumabay. Hallelujah. Maraming salamat sa salita mo. Itanim mo po sa aming mga puso ito. At hayaan mo na hindi lalabas sa kabilang tenga namin, Panginoon. Kundi sa aming puso, ito ay bubunga ng libo-libo, daan-daan, Panginoon. Hallelujah. At may share namin sa iba. Ngayon po, Panginoon, kami po ay buong pakumbaba na lumalapit sa iyo. Pinapanalangin ang aming mga prayer concerns na ito, Lord God. Unang-una sa lahat, aming pinapanalangin ang CDCM Reunited. Ang mga members, Lord God, we are praying them, Lord God, that touch their heart, Lord. Sa mga members na bago, Lord God, na naninibago pa sa aming mga gawain, hayaan mo na iparealize mo sa kanilang puso at isipan kung ano ang truly mission and vision ng grupong ito, Panginoon, which is to share your word, your word, Lord God, which is to share their talent to you, to use their talent to you, Lord God, for your glory alone, Lord God. Lord, help these members and all of us will become na maging humble, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ganon din sa aming mga officer, Lord God, sa grupong ito. Hayaan mo na ang humiliation, ang humility, ang siyang maghari sa buhay namin. Na hindi iba, kundi wala sanang pride, mawala sana ang pagmamataas na dahil kami ang officers ay hindi na pakinggan ang suggestion ng mga members namin. Lord, let the Holy Spirit move on us, Lord God, and make us, Lord, na mapainggan, O Lord God, or malaman namin, Panginoon, na ang mga decision namin ay dapat namin ding
isangguni or painggan ang mga members namin, Lord. Lord, ikaw ang siyang tumulong sa amin at gumabay sa amin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, we are praying sa family ng bawat isa sa amin, ang mga nanay, tatay, lolo namin, Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, mga asawa, mga anak, Lord God. Lord, we are praying all these families of us, Lord God. We are praying, Lord God, that extend your blessings to our families, Lord God. Heal them, Lord God. If there's someone who have sickness, Lord God, right now, of our God, hinihiling po namin ang iyong pagpapagaling sa kanila, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong paggabay sa kanila, Panginoon. Pag-bless mo sa buhay nila, Lord God. At kung mayroon pang hindi tumanggap sa aming mga pamilya, Lord God, Lord, let them, Lord God, believe on you. Let them accept you in their life, Lord God. Hallelujah. Use someone, Lord God, hindi man kami ang gamitin mo. Use someone for them to know your word, Lord God. For them to know how to serve you and worship you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, we are praying, Lord God, sa mga doctors out there, Lord. We are praying them na ikaw ang siyang gumabay sa kanila. Ikaw ang tumulong sa kanila sa kanilang paggagamot. Hayaan mo, Lord God, na magawa nila ang kanilang trabaho na may kabutihan, Lord God. Tulungan mo po sila at gamitin mo ang kanilang kagalingan sa paggagamot upang mas marami pang magamot, hindi lang sa pisikal, kundi sa spiritual, Lord God. We are praying our missionaries, Lord God, out there, na they are persecuted because of your name. They are persecuted for you to be preach all over the world. We are praying for them, Lord God, that bless them. Palakasin mo po sila. Alam ko na kung minsan nangihina na sila at nais na nilang sumuko, Lord God, but Lord, help them at palakasin mo po sila. Hayaan mo po sila na maging matatag, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We are praying all the churches, Lord God, here in the Philippines, out there in the other countries, Lord God. We are praying these churches. Anumang sekta, anumang denomination, Lord God, denomination, Lord God, ang mga churches na yan. We are praying, Lord God, all these Christian churches, Lord God, bless them, Lord God. Hayaan mo nawa na ang katotohanan mo lang ang kanilang gagawin, Lord God. Ang katotohanan ng iyong mga salita lang ang kanilang sasabihin sa mga ibang tao. I-bless mo po ang mga buhay nila, anuman ang kanilang position sa kanilang mga churches, Lord, mga pastors, mga pari, Lord God. I'm praying for them, Lord God, that kung ano lang nawa ang katotohanan ang siyang ituro nila sa ibang tao. Hayaan mo na ikaw ang siyang gumalaw sa kanilang mga buhay at hayaan mo na ikaw ang tumulong sa kanila, Lord God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, we are praying also the aming mga leaders leaders sa country na ito, mula sa presidente hanggang sa sanggunian kabataan, Lord God, na kagawad. We are praying all this personnel, Lord God, that use their life, Lord God, to be para magamit na mag-work, para maging matagumpay ang country na ito, Lord God. Lord, don't let them used by evil for corruption, for anything, Lord God, na pwedeng magpabagsak sa ekonomiya ng economy ng country ito, Lord God. Lord, help them to change their life, Lord God. Kung meron mga politiko na nagpapagamit sa kasamaan, Panginoon, Lord, touch their heart, touch their mind, Lord God, and use them for good, Lord God. Let the evil that controlling their life, Lord God, remove it, Lord God, in the name of Jesus, and use them, Lord God, for the benefit na maging matagumpay ang country ito, Lord.
Lord, bless them, Lord God. Sa mga tao na maraming ginagawa para sa country na ito, pero ang ginagawa nila ay ginagamit nila ang kaban ng yaman ng country ito para sa kanilang pansariling kapakanan. Panginoon, we are praying for them, Lord God, that bless them, Father God. Let them change their life. Change their life, Lord God. Hallelujah. Redirect their life, Lord. Hallelujah, Jesus. Pinagpipray rin namin ang mga tao nandyan sa lansangan, ang mga pulubi, mga beggars, Lord. We are praying them that help them, Lord God. Redirect their life, Lord. Hayaan mo sila na makahanap sila ng kakanlong sa kanila. At hayaan mo na makahanap sila ng mas mabuting trabaho, Lord God. Hayaan mo na makahanap sila ng kanilang bahay na kanilang titirahan, Lord God. Hayaan mo na i-bless mo ang mga buhay nila, Lord God. Hallelujah. Alam po namin na mahirap gawin ang lahat ng ito, but in your hand, there's no impossible, Lord God. Because you are a powerful God, Lord God, and we are believe, Lord God, that you are there, Lord God, ready to help us. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang siyang may dakila, ikaw ang siyang may taas sa mabuhay namin. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything that you have done into our life. Thank you for everything, Lord God, that you have given to us, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam po namin ang lahat ng aming panalangin ito ay iyong napakinggan, O Diyos. Ay iyong nakarating sa iyo, Panginoon, at we are receiving, Lord God. We are declaring, we are receiving the answer of these prayers, Lord God. Hallelujah. Hindi man ngayon, pero naniniwala kami, na nanampalataya kami na nandyan na ang iyong kasagutan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw na ang mag-bless. Alam mo po ang mga personal prayers ng bawat isa sa amin, Lord God, para sa aming mga personal prayers. You know our personal prayers. You know our mind. You know our heart, Lord God, kung ano man mo hinihiling namin. Hinihiling po namin na ikaw siya ang sumagot sa mga prayers na ito. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat. At lahat ng papuri at lahat ng mga panalangin ito ay aming dinudulog sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kapatid kay Kristo, at alam ko na nanampalataya ako ng mga panalangin nating ito ay nakarating sa Diyos, at nandyan na ang kanyang kasagutan, nandyan na, handang-handa na, mga kapatid. Magtiwala lang, manampalataya lang tayo sa Panginoon at kanyang sasagutin ang lahat ng ito. Kaya maraming salamat. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay ating ibinabalik sa Kanya. Muli, kung mayroon kayong pre-request, ay pwede nyong ipadala sa ating comment section sa YouTube channel natin, or pwede nyong ipadala sa numerong 0985-867-8322 at atin niyang basahin at atin niyang pagtulong-tulungan na ipanalangin. Maraming salamat. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay ating binabalik sa ating Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat, at ibinabalik natin sa ating presider, Sister Baby Joy de la Cruz. Praise God. Ayan, excuse me. Maraming salamat po, Brother Joseph, sa inyong napakagandang salita na bigay po ninyo sa oras po na ito, na bigay din po sa inyo ng ating Panginoon. So nawa po ang mga salita ng Diyos na napapakinggan po natin sa araw-araw nating buhay ay magsilbi pong paalala sa bawat isa. Sa mga may nais pong ipag-pray, sa mga may prayer request, ay malaya nyo lamang po yung isend sa ating YouTube channel, or kundi naman po i-send nyo po yan sa ating comment section, at malaya po yung babasahin ng ating mga kasamahan. So, bilang panghuli, muli maraming salamat po
sa lahat po ng mga always na nakikinig sa ating mga gawain, lalong-lalo na po sa ating mga ka-YouTubers. At muli, akin pong inaanyayahan ang lahat na i-like, share, and subscribe po ang ating YouTube channel, ang CDCM Reunited, The Enlightened One, upang mas maging updated pa po ang bawat isa sa mga audio-video po na inia-upload po ng ating mga kasamahan. So, bilang panghuli, akin na pong tinatawagan ng pansin si Brother Greg Tangak para po sa kanyang closing song, at susundan po yan syempre ng closing prayer ng ating speaker. Muli, maraming salamat po sa lahat, at ako po ang inyong naging tagapagdaloy sa oras po na ito, Sister Baby Joy de la Cruz. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, ilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, ilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa aking nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa aking nagmamahal. Manalangin tayo mga kapatid kay Kristo. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Maraming salamat pagkat nandyan ka na gumagabay at tumutulong sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for your goodness, for your love. Thank you for everything that you have done into our life, Lord God. Thank you for giving us this opportunity na kami ay nakapag-saliksik ng iyong mga salita sa umagang ito. Lord, ikaw ang siyang maidakila, ikaw ang siyang
maitaas, Lord God. Lord God, hallelujah. I-bless mo po ang mga buhay namin. I-bless mo po ang mga ikaw ang siyang maitaas sa aming mga buhay, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything that you have done. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong mga salita naming napainggan. Hayaan mo po na ang mga salita mong ito ay maging kalakasan ng aming pamumuhay. Lord, hayaan mo nang magiging decision namin sa aming mga buhay ay tumpak at merong pagpapakumbaba, Lord God, na para mapainggan din namin ang idea ng ibang tao. Maraming salamat, Lord God. At sa maghapong ito, sa mga pagpunta sa aming mga bahay-sambahan, hinihiling po namin ang iyong pag-bless sa mga bawat isa sa amin. Hayaan mo na ikaw ang gumalaw, ikaw ang gumabay sa amin at hayaan mo ng iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan ang gumalaw, Lord God. Hayaan mo na ikaw ang tumulong at mag-bless sa mga buhay namin. Maraming salamat. Maraming salamat. Ikaw ang may taas, ikaw ang dakila, Lord God, sa mga buhay. At sa maghapong ito, pinagkakatiwala namin ang lahat sa lahat namin gagawin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ito pong panalangin. Amen. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.